Aklat ng Juan, Kabanatang 14. Ang tatalakayin po natin ay yung unang 3 talata sa kabanata po ito, verses 1 to 3. Hayaan niyo po sa mga oras na ito na bumasa ako sa salin ng mabuting balita, Biblia. So, mangyari po na tumayo tayong lahat bilang pagbibigay galang sa salita ng ating Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakapuna po kayo mga kapatid. Ang titulo po ng ating pong pangangaral ngayon ay Kapayapaan, ang kapayapaan mula sa langit. Okay, so alam niyo po mga kapatid, isa po sa hindi ko po malilimutang pangyayari sa buhay po ng aming pamilya, bilang pamilya, ay yung minsan po kaming namasyal patungong Baguio. Hindi po minsan nakapunta ang inyong lingkod doon, pero ang hindi ko talaga makakalimutan ay yung unang beses kami bilang pamilya, sila mami nandiyan, sila daddy, ang aking mga kapatid, ay yung unang beses kami bilang pamilya ay bumasyal, papunta po doon sa Baguio. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nakapunta roon, pero alam ho natin na napakaganda po sa Baguio, napakaganda ho ng klima, hindi na ho kailangan ng aircon, po. In fact, pagka po tayo maliligo roon, ay hindi na ho kailangan pa natin ng heater kasi sa sobrang lamig ng tubig, po. Pero bago kami po nakarapunta po doon, alam nyo naman po na hindi po yan malapit dito sa ating lugar. Napakarami po naming hirap na dinaanan. Una, syempre nahirap, yung hirap ng bulsa kasi napakamahal po mag-arkila ng van, bagamat ang isa kong kapatid ay sinagot po yon. Pero kahit paano, kailangan mo pa rin maghanda ng pinansyal para kahit paano meron ka pong pocket money pagpunta mo ng Baguio, at kahit paano makapamili ka doon sa sikat na pamilihan po doon, lalo na tuwing gabi, yung tinatawag po na night market. So, napakamura po ng bilihan doon at napakagaganda po ng mga mabibili ninyo sa murang halaga doon po sa tinatawag na night market sa Baguio. Pangalawa po, kailangan din po namin gumising ng maaga. In fact, hindi lang basta maaga, kundi napakaaga. Hindi pa po sumisikat ang araw kasi kailangan po namin madaling araw na umalis para masulit po namin ang aming pamamasyal po roon. Pangatlo, kailangan mong magtiis ng ilang oras doon sa biyahe. Papuntang Baguio, kailangan mong magtiis sa hilo kung ikaw po ay hiluhin sa biyahe, kamukha ni Sister Maricel. Kailangan mong magtiis sa ihi, lalo sa kahit ihi ka na, kung malayo pa yung susunod na stopover, kailangan mo yung tiisin unless may dala kang bote. Kailangan mong magtiis sa tagtag, sa ngawit, In fact, dito pa lang sa Bulacan, tagtag ka na, At marami ka pang madadaan ng mga tagtag na daan, sa napakatagal mong nakaupo sa sasakyan, lalo na kung marami kayo, hindi ka makaupo ng komportable. At panghuli, kailangan nyo hong dumaan doon sa matatalim at buwis buhay na pakurbang mga daan. Hindi ako nagkakamali, ang tawag doon ay Cannon Road, na konting pagkakamali lang nung driver, magagaya ka kay Yusek Cabral, na mahuhulog doon sa napakalalim na bangil at magiging kwento ka na lang, wala na, katapusan na ng pamilya Galman, nahulog sa bangin ng Cannon Road. Na bakit po kami bilang pamilya na handang magtiis ng ganito? Napakahirap po pala, Pastor, nung dinaanan nyo bago kayo makapunta sa Baguio. Ito po sapagkat habang nasa biyahe po kami, in fact, bago pa yung biyahe,
And na-excited na kami at nai-imagine na po namin yung ganda at lamig ng Baguio. Not to mention pa yung saya na makasama mo yung buong mong pamilya sa unang pagkakataon, ano? Doon po sa lugar na iyon. Dahil sa kagustuhan po naming maranasan iyon, hindi po namin alintana yung hirap, no, yung pagod, yung gastos na dinaanan po namin patungo po rito. Mga kapatid, ganyan din po ang buhay ng isang Kristiyano dito sa sanlibutan. Kahit mga anak na po tayo ng Diyos, hindi pa rin po maiiwasan na maranasan natin ang pagdurusa, ang luha at kahirapan. No? Kung meron pong mangangaral at tagapagturo na maririnig kayo sa YouTube o sa kung saan mang iglesia na nagsasabi pagka-Kristiyano ka, lahat magiging okay sa buhay mo. Sinungaling po yun. No? Kasi kung magbabasa lang kayo ng Biblia, yung mga sinaulang mananampalataya, mas matitindi pa po yung mga dinanas nilang pagsubok, no? Kaysa sa atin. Pero sa kabila po noon, magagawa po nating pagtiisan ang lahat ng dinaranas po natin dito sa sanlibutan dahil alam po natin na sa dulo po nito, sa dulo po ng ating paglalakbay dito sa sanlibutan, gusto ko pong bantayan nyo yung mga salitang ginagamit ko. Tayo pong lahat ay mga pilgrims, mga manlalakbay lang tayo dito sa sanlibutan. Hindi po talaga tayo mananatili dito. No, kaya huwag kayo masyadong kumakapit dito. No, dadaan lang ho tayo dito. Maglalakbay lang po tayo dito kung paano kaming pamilya ay naglakbay patungong Baguio. Tayo po ay maglalakbay lang dito sa sanlibutan. Mahirap, madugo, maraming iba't ibang mga pagsubok. Pero ang maganda mga kapatid, mayroong maluwalhating langit na naghihintay po sa atin sa dulo. Kaya po tayo makakapagpatuloy nang hindi nawawala ng pag-asa at meron pong lakas. Ganyan po ang nais ipaunawa mga kapatid at mga minamahal ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa kanyang mga alagad sa talata ho na ating pinag-aaralan ngayon. Maalala po ninyo na habang kumakain po ang mga alagad doon po sa tinatawag na upper room, yan po yung buong kasaysayan ng chapter 14 hanggang 17. Ito po ay discourse, mahabang discourse ng mga alagad at ng ating Panginoon. Alam niyo po yung istorya na nagpahiwatig po ang ating Panginoon Jesucristo na kinakailangan na po niyang iwan ang kanyang mga alagad. Bagay, mga kapatid, na lapis po na ipinangamba, naging balisa at ikinalungkot ng mga alagad yung mabalitaan nila na kailangan na silang iwan ng kanilang Panginoon. Kaya naman po, pinalakas po ng ating Panginoon ang kanilang loob sa pamamagitan po ng pagtuturo sa kanila ng mabuting layunin ng kanyang pag-alis. At iyan po ang matututunan natin sa buong kabanatang 14 ng aklat ng Juan. Pag-aaralan na natin yung first 3, pero kung tutuloy niyo yung basa, napakaraming pagpapalang dala ang pag-alis ng ating Panginoon. But for now, gusto lang po natin tutukan yung unang pagpapala doon sa verses 1 to 3. So dito po, mapag-aaralan natin ang maluwalhating hinaharap na naghihintay sa mga alagad ni Kristo at kung paano po ito nakakapagbigay ng kapayapaan sa kanila noong panahon pong ito. Kaya naman po ang main truth ng sermon po natin na gusto ibahagi sa inyong umaga ay ang ating maluwalhating hinaharap sa langit ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan dito sa lupa. Ulitin ko po, sulat nyo kung kinakailangan. Ito yung main truth na gusto ko pong iwan sa sermon po na ito. Ang ating maluwalhating hinaharap sa langit ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan dito sa lupa. Yan po ang mga katotohanan na makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon na hinati ko lamang po sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ng ating pangangaral ay pinamagatan kong ang kabagabagan ng mga alagad. Nakikita natin yan sa unang bahagi ng verse 1. And then yung panghuli ay ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus. Dun sa verse 1 hanggang sa verse 3. So isa-isahin po natin pag-aralan mga kapatid. Una po ay ang kabagabagan ng mga alagad. Makikita po ninyo yan sa first part ng verse 1. Ang sabi po dito, huwag mabagabag. Ano daw po yung nararamdaman nila? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Alam niyo ho mga kapatid, yung salita hong mabagabag dito ay galing sa salitang Griego na taraso na ang ibig sabihin po ay magulumihanan o hindi mapalagay. Parang ikaw ay alon na talagang tinataboy ng hangin. At ito po ay may kasing kahulugan din sa Griego na matakot,
So, sinasabi ng Panginoon dito, huwag kayong magalumihanan, huwag kayong hindi mapalagay, pumanatag kayo, o huwag kayong matakot. At yung salita pong mabagabag dito ay yung naramdaman po ni Herod noong nabalitaan po niya na ipinanganak na ang maghahari sa mga Hudyo, ayon sa Matthew chapter 2 verse 23. At sa tindi po ng kanyang pagkatakot at pangamba na mawala siya sa pwesto, ay ipinapatay po ni Herod yung 2 taong gulang na mga bata pababa. Ano po? Ganito din po ang takot na naramdaman po ng mga alagad noong nakita nila ang ating Panginoong Jesus in Matthew chapter 14 verse 6 na naglalakad po sa tubig, sa dagat, at inakala po nila itong multo. Sila po ay labis na tatakot, sila po ay labis na nawindang. So I can imagine yung naranasan ng mga alagad nung nakita nila sa gitna ng dilim ng karagatan, ng dagat, ay merong naglalakad, So siguro napatalon po sila, at muntik na mahulog sa bangka. Laking gulat nila at takot nila noong inakala nilang multo ang ating Panginoong Hesukristo. So magkahalong lungkot, hiya, pagkalito, pagdududa ang nararamdaman po ng mga alagad noong mga oras po na ito. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mangamba. Lungkot sapagkat yung minamahal nilang guro, sabi ko nga kanina, ay aalis na. Hiya, lalo na kay Pedro, dahil sa diskursong nahayag po din yung kanilang pagiging makasarili at pagiging mayabang, kagaya na pinag-aralan natin last Sunday. Pagkalito, sapagkat hindi nila akalain na isa sa kanilang mga kasama ay magtatraidor sa kanya at itatatwa pa siya. So, nandito na sila, sino ba talaga totoo sa atin? Hindi po ba? At panghuli, yung pagdududa, sapagkat hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin po sila makapaniwala na yung Mesyas na matagal na po nilang hinihintay na magpapalaya sa kanila mula sa pagkabihag ng mga Romano ay kinakailangan pang mamatay. Yun kasi ang common belief ng mga Hudyo noong panahon pong ito. At maaaring mga kapatid, maaaring ganito rin po yung nararanasan ng mga ninyo sa mga oras po nito. Hindi man po parehas kayo ng dahilan ng mga alagad ng pagkapagabag, pero nakakaranas din po kayo. Maaring hanggang sa mga oras na ito ay nababagabag ang inyong mga puso. Maaring ito po ay bunga ng isang malubhang karamdaman, hindi ko po alam. O kaya naman po, meron kayong malaking babayarin, meron kayong utang, meron mapuputulan na kayo ng kuryente, ng tubig, hanggang ngayon wala pa kayong pambayad. O kung hindi naman po, nanggagaling ito sa hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo, away-away ng pamilya, o maaaring hindi naman isang kasalanan na nahihirapan, o maaaring ito naman po ay kasalanan na hirap po tayong paglabanan, hirap po tayong pagtagumpayan na palaging nagdudulot sa atin ng kaguluhan ng ating puso at ng kalungkutan. So ano man po ang dahilan ng inyong pagkabagabag sa mga oras na ito, yung inyong dahilan ng pagkatakot, pag-aalala, one way or another, maaaring ito ay nararanasan po natin sa mga oras na ito. Iba lang po yung ating dahilan sa mga alagad, pero sa mga oras na ito, maaaring nakakaramdam po tayo ng takot, ng pagkabagabag, ng pag-aalala, pagkabalisa. Now, ano po ang utos, mga kapatid, o instruction ng ating Panginoong Jesus kung kayo ay nakakaramdam ng ganito? Ano po yung sinabi niya sa mga alagad nung sila po ay nakakaranas ng matinding pagkabagabag ng kanilang mga puso? Ang sabi sa verse 1, balikan ninyo, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. And gusto ko pong mapansin ninyo, mga kapatid, yung paraan ng pagsasalita dito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay nasa pautos na pagsasalita. Napansin niyo po, huwag kayong mabagabag. It is in an imperative mood. Ibig sabihin, hindi ito isang option na kung pwede, Pedro, huwag kang makabag. Kung pwede lang naman, kung may time ka lang. Hindi, ang sabi, inutos niya, huwag kayong mabagabag. In other words, hindi lang ito isang pakiusap. Ito po ay isang utos mula sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang pagkabagabag po o yung labis na pagkatakot at pag-aalala ay isang uri ng kasalanan. Every time na tayo po ay sobrang nag-aalala,
sinusubay po natin ang utos ng ating Panginoon na huwag tayong mabagabag. Naiintindihan po ba natin yon? Ito po ay sapagkat tanda ito ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Every time tayo ay nababagabag, nababalisa, nawawalan po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ito po ay isang uri ng pagmamaliit sa kadakilaan ng Diyos. Hindi niyo po ba napapansin yon? Maaaring hindi natin sinasabi na minamaliit natin ang Diyos, pero sa ating action, sa ating pagkabagabag, sa ating pagkabalisa, minamaliit po natin siya. At every time na nawawalan po tayo ng tiwala sa Diyos, hindi po siya nalulubod sa atin. Sabi po ni Pastor John MacArthur tungkol sa pag-aalala at pagkabalisa, and I quote, "Worry is the sin of distrusting the promise and providence of God, and yet it is a sin that Christians commit perhaps more frequently than any other." In other words, yung pag-alala daw po ay isang kasalanan ng kawalan ng tiwala sa mga pangako at mga ginagawa ng Diyos. No? Kasalanan po pala yun pagkalabis tayo nag-aalala. At ito daw po ay kasalanan na hindi natin namamalayan na madalas ho nating nagagawa even tayo ay mga Kristiyano na. Maliwanag po ang utos ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang po dito sa John 14 verse 1, kundi kung babalikan natin yung Matthew chapter 6, verses 25 to 27, ang sabi ho doon, "Kaya't sinasabi ko sa inyo," sabi ni Jesus, Matthew 6:25, "huwag kayong mabalisa." Again, paano ulit ang salita ng Panginoon? Pautos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin, kung kayo'y mabuhay o kung kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan, o upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya ay nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng Panginoon, ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sagutin niya po natin yon, mga kapatid. Meron po bang magagawang buti yung sobra nating pag-aalala? I mean, yung sobra nating pagkabalisa, yung sobra nating pag-overthink sa maraming mga bagay. Masasolve po ba nun ang problema ho natin, mga kapatid? Hindi. Wala siyang magagawang buti. Bagkus, lalo pang lalala. Kasi magkakasakit pa tayo, halimbawa, o kaya naman mai-stress tayo nang hindi naman nasosolve yung ating problema. Kapatid, napakaklaro ng utos at instruction ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At maging sa atin po sa mga oras na ito, kung ikaw ay nababagabag at nababalisa, huwag daw po tayong mag-alala. Huwag daw po nating hayaang paghariin ng takot sa ating mga puso. Huwag daw po tayong masyadong mag-overthink. Huwag daw po tayong mabalisa o mabagabag, mga minamahal kong kapatid. Napakaklaro po ng utos ng ating Panginoon. Huwag. No? Now, going back to our text in John chapter 14, matapos pong utusan ng ating Panginoong Hesus na huwag mabagabag ang mga alagad, nagbigay po siya ng reason. No? Kanina niyo pa sinasabi, Pastor, huwag kaming mga mabagabag, nababagabag nga po kami. So, ano po ba ang reason? Bakit po hindi kami dapat mabagabag? And that will lead us to our next point, or last point rather, ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus. No? In verse 2 hanggang 3, nagbigay po ang ating Panginoon Jesus ng paraan at basihan upang hindi sila mabagabag. At ito rin po yung mahalaga ho nating matutunan at gawin ngayon kung sakali man po na tayo ay nababagabag at nababalisa sa mga oras na ito. Una, makikita natin dito ang kaparaanan na inuutos ng ating Panginoong Hesus upang hindi sila mabagabag. Ano yung paraan? Balikan natin yung verse 1. No? Sabi, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Ano gagawin namin, Panginoon, kung di kami mababagabag? Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Ano solusyon, mga kapatid? Sumampalataya tayo sa Diyos at sumampalataya tayo kay Kristo.
Alam niyo po, yung salitang pananampalataya o sumampalataya dito ay kasing kahulugan ng pagtitiwala. So yun po pala sagot. Para hindi tayo mabagabag, para hindi tayo mabalisa, para tayo hindi masyadong mag-overthink, magtiwala tayo sa Diyos. No, wag natin piliting buhatin. Mabigat nga, hindi na nga natin kaya eh. Ano? Hindi na nga kaya i-process ng isip natin eh. Sumasabog na nga yung puso natin, kakaintindi eh. Ibigay mo na sa Diyos. Huwag mong piliting kayanin. No, ipagkatiwala natin sa Diyos. Iyan ang solusyon, mga kapatid. Ang pagtitiwala po sa Panginoon Diyos ay pagtitiwala sa Kanyang katangian. No? Kung kilala mo ang Diyos, malalaman mo na karapat dapat siyang pagtiwalaan. Na ang Diyos na ito ay punong-puno ng pag-ibig, therefore, wala siyang loloobin sa buhay ng Kanyang mga anak na ikakasama natin. No? Kung tayo nga lagi nating gusto ay ang kapakanan ng ating mga anak. Gaano pa kaya ang Diyos nating mabuti sa langit na hindi niya palaging iisipin ang kapakanan po natin. No, kung may niloloob man po siyang mga pagsubok na dinadaanan natin sa buhay, palagi nating iisipin na yung Ama natin sa langit, pinararaan tayo dito kasi meron siyang mabuting layunin. Meron siyang gustong ituro sa akin, gusto niya akong patatagin sa aking pananampalataya sapagkat mahal niya ako. Paano niya pinatunayan yung kanyang pagmamahal sa atin? Namatay si Kristo. Binigay niya si Kristo para sa atin. Maliban po dito, yung Diyos po natin na ito ay walang hanggan yung kanyang karunungan. Therefore, lahat ng niloloob po niya sa atin na mangyari kahit minsan hindi ho natin ito nauunawaan, lahat po ba na nangyayari sa buhay niyo, naalam niyo yung sagot? Naiintindihan niyo? Hindi eh. So kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, kung naniniwala ka na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, ano man po yung dinadaanan natin sa buhay, kahit hindi natin ito nauunawaan, alam natin na hindi ito bunga ng isang pagkakamali. Merong matalinong Diyos ang nag-organisa ng lahat ng nangyayari sa buhay po natin. At ang Diyos po na ito ay tapat. Therefore, hindi siya nagsisinungaling. At maaari mong pagtiwalaan ang lahat ng kanyang mga pangako. Isa sa kanyang mga pangako ay hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Di po ba? Na yung Diyos ang nagsimula sa inyo na mabuting bagay ay kanya itong tulubusin. At napakaraming pangako sa Biblia na pwede ho nating panghawakan upang tayo po ay hindi mabalisa, mga kapatid. Yung tipo lang na wag daw tayo mabalisa sapagkat kung paano daw ang mga ibon na pinapakain niya. Higit daw po tayo mahalaga kaysa mga ibon. Bakit tayo mag-aalala? Kapatid. Na yung Diyos po na ito, maliban sa kanyang pagiging tapat ay makapangyarihan sa lahat. Therefore, walang pangyayari sa buhay ng kanyang mga anak na hindi saklaw ng kanyang sobereno at makapangyarihang kalooban. Walang out of control. Everything is under the control of this sovereign God. At palagi niyang ginagawa ang lahat ng mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. So ilan lamang po ito sa mga katangian ng Diyos na dahilan kung bakit meron po palagi tayong dahilan na magtiwala o sumampalataya sa Kanya imbis po na mabagabag. No? Mga kapatid, ang pagkabagabag at pagkapayapa ay option. Choice mo yon, mga kapatid. Ano? Pwede kang magbagabag, pwede kang mabalisa, mag-overthink, o pwede kang pumayapa, magtiwala sa Diyos. So, mamili ka sa dalawa. Ang sinasabi dito ng Jesus, piliin mong magtiwala sa Diyos. No? Sapagkat ito ang kalooban niya, ito ang makakabuti para sa iyo. So, can you imagine, mga kapatid, the all-powerful, all-present, and all-knowing God of the universe is for you and not against you. Just think about that and let that sink in. Yung Diyos po na ito ay hindi laban sa iyo, kundi para sa iyo. So, hindi ko lang alam kung hindi ka pumanatag. No, yun lang, yung truth lang na yun. Pag bulay-bulayan mo, yung Diyos na mabuti, na may kontrol ng lahat, na nakakaalam ng lahat, na nasa lahat ng dako, para sa akin. Hindi laban sa akin. Kung naiintindihan mo yun, papanatag ang puso mo.
At hindi po minsan sinabi ko sa inyo mga kapatid, at sa tingin ko napapahanahon na may paalala sa bawat isa sa atin, na kapag po masyado tayong nag-focus sa kalakhan ng Diyos, maiiwasan po natin mag-overthink, mabalisa, maging negatibo sa pagharap po natin sa mga pagsubok. No? Sapagkat gaano man po yan kalaki, gaano man yan kalala, gaano man po yan kahirap yung problema dinadaanan po natin, wala po iyang panama, wala po iyang sinabi, no match po yan sa kalakhan ng ating Diyos. O be encouraged, my dear brethren. Kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang lahat ng dahilan upang maging positibo palagi sa buhay at hindi nawawalan ng pag-asa. Bakit? Anak ka ng Diyos. Ano? Anak ka ng Diyos. Just try. Just let that sink in sa puso mo. Na maliban po sa paraan upang hindi sila mabagabag, namely, ang sumampalataya o magtiwala sa Diyos, sinabi din niya yung basihan kung bakit hindi sila dapat masiraan ng loob. Tingnan niyo po sa verses 2 and 3. Ano yung pinang-encourage ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang sabi sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong titirhan? Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Again, bakit po ito sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Dahil nga po malapit na siyang umalis. Malapit na po niyang iwan ang kanyang mga alagad, at para sa kanila ito po ay napakalaking bangungot at napakalaking kalungkutan. Kaya in verses 2 and 3, ini-encourage po niya yung kanyang mga alagad na sa pamamagitan ng pagsasabi ng layunin ng kanyang pag-alis, at sinasabi niya na ito ay temporary lang. In verse 2, nabasa po natin doon ang dahilan ng kanyang pag-alis. Ano daw yung dahilan ng pag-alis ng Panginoon? Ito daw po ay upang ihanda sila ng silid o matitirhan sa bahay ng kanyang ama na nasa langit. Kaya yung kapayapaan nito ay mula sa langit, na kapatid. No? Now, yung silid po dito, baka iniisip nyo, silid lang pala yung aking titirhan sa langit. Kwarto lang pala. No? Baka iniisip nyo maliit. Ano? Well, yung salita pong silid po dito, galing yan sa Greek word na monē, na ang ibig sabihin po niyan ay dwelling place o tirahan. And when we say tirahan or dwelling place, it is not necessarily maliit na tirahan. No? It could be a glorious and huge mansion. Sa makatuwid, hindi po ito isang ordinaryong bahay. No? Hindi masyadong inelaborate sa scripture kung ano po ang itsura ng langit. Pero ang isa ang sigurado, hindi ito basta-basta. Ito ay maluwalhating tahanan. May hahalintulad po natin ito sa isang apartment building kung saan mayroong napakagarang mga kagamitan, napakalaki at kamanghamanghang tirahan. Gayun po ang inihahanda ng Panginoon sa langit sa kanyang pag-alis para sa kanyang mga alagad. Now, sa paano po paraan ito inihanda ng ating Panginoon Diyos? Panginoon Hesukristo, ito po sa pamamagitan ng kamatayan at kanyang pagkabuhay muli at pagbabalik sa Ama. No? Dahil sa kanyang death, burial, and resurrection, ascension, and session, ay naihanda po ang mga lugar sa langit para tirhan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa makatuwid, hindi kailangang malungkot at mabalisa ng mga alagad sa pag-alis ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila kailangang isipin na pinabayaan at iniwan sila ng ating Panginoon, sapagkat sa Kanya palang pag-alis, ang iniintindi pa rin po pala niya ay ang kapakanan ng Kanyang mga alagad, para pala ipaghanda sila ng tirahan sa langit. At maliban po dito, ipinaunawa ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang pag-alis, ito po ay hindi permanenteng paghihiwalay. Ito po ay temporary lang. In other words, mga kapatid, magkikita pa po sila muli. Tingnan niyo po sabi sa verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo na matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Magkikita po ba ulit? Magkikita ulit. So dito sinasabi po ng ating Panginoon ang kanyang muling pagparito. Matapos daw po na maipaghandanan niya ang mga alagad ng matitirhan, muli siyang paparito upang sunduin at makasama niya sila
magpasawalang hanggan. And by way of application, tayo din bilang mga alagad ng Panginoon sa panahon po natin ngayon, isang araw, babalik ang ating tagapagligtas at susunduin po niya tayo at makakasama po natin siya sa langit magpakailan pa man. Sa Gawa chapter 1 verse 11, naalala ho ninyo nung ating Panginoong Hesus unti-unti nang umaakyat pabalik sa kanyang ama at nakatingala ang kanyang mga alagad, no? Meron po doong dalawang nakaputi na lalaki na assume sila po yung mga anghel. At ano po ang sabi ng mga lalaking ito sa kanya in Galatians chapter Gawa chapter 1 verse 11. Ang sabi niya, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ano? Hindi secret kung paano natin siya paano siya nakita ng mga alagad na unti-unting umaakyat sa langit. Ang Panginoong Hesus ay makikita ng kanyang mga anak na bumabalik dito sa lupa upang sunduin po tayo. Si Apostol Pablo po ay malinaw ang pagtuturo tungkol dito sa unang Thessalonica chapter 4 verses 16 to 17. Sa araw na iyon, sabi niya, ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. At matapos po ng pangyayaring ito, gagapiin na po ng ating Panginoon ng promotor ng lahat ng kaguluhan sa ating mga buhay, namely si Satanas, ang dahilan kung bakit kumalat ang sanlibutan sa sanlibutan, at itatapon na po siya at hindi na po siya makakapanggulo magpakailanman, at ititira po tayo ng ating Panginoon Diyos sa isang maluwalhating bagong langit at bagong luha. Pahayag 21:1 hanggang 4, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa, si Jesus Christ. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Napakagandang statement, mga kapatid. Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. And watch this, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang naghihintay sa bawat mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano man kahirap ang ating paglalakbay dito sa sanlibutan, ito ang ating ending. Mas masarap, mas masaya pa ito kaysa Baguio. At kung ikaw ay kung ikaw ay isang taong ganito ang iyong ending, isa ka sa mga alagad na sumampalataya kay Jesus Christ, meron kang lahat ng dahilan para hindi mabagabag at mabalisa at pumayapa sa mga oras na ito. Sabi ko nga sa prayer ko kanina, kahit mamatay ka man sa mundong ito na tinadtad, ang ending mo pa rin ay kalwalhatian sa piling ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay na kay Kristo, lahat ng hirap mo, pagdurusan mo, gaano man yung katindi, kahirap, kalaki, ay pawang may katapusan. No, hindi ko alam yung dinadaanan nyo ngayon, pero isa sigurado ko, may katapusan. May katapusan ng lahat. I-focus mo ngayon ang iyong mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita dito sa sanlibutan. I-focus mo ang iyong mga mata sa langit, sa maluwalhating pag-asa na naghihintay sa iyo, sa iyong bagong posisyon ngayon bilang anak ng Diyos. At magdudulot ito sa iyo
ng kapayapaan, kagalakan, at tibay ng loob sa pagharap mo sa pangapagsubok. Now, I understand na hindi lahat ng naririto ay may gayong pag-asa. Mayroon pong ilan dito marahil na hindi pa po lubusang sumasampalataya sa ating Panginoon, no? At namumuhay pa rin patuloy sa kasalanan. At kinalulungkot ko, mga kapatid, no? Gusto kong maging honest sa iyo gaya ng isang doktor na kailangang sabihin sa iyo ang totoo mong kalalagayan para ikaw ay matulungan, hindi para ikaw ay kondinahin. Na hindi sa iyo nabibilang ang pag-asang ito, sapagkat ito'y nakalaan lamang sa bawat sumampalataya. Matapos mong maghirap sa mundong ito, matapos mong maranasan ang lahat ng pagdurusa dito, hindi kalwalhatian na naghihintay sa iyo hiwalay kay Kristo, kundi lalong pagdurusa, lalong paghihirap, at ang worst nito, walang hanggang parusa sa impyerno araw at gabi. Ang kamatayan para sa isang hindi mananampalataya ay pintuan, hindi para makahatakas sa hirap ng sanlibutan. Hindi totoong may rest in peace ang lahat. No? Ang totoong may rest in peace lang ay ang mga believers. Pagka hindi ka mananampalataya, walang rest in peace. Sapagkat ang ending mo, pagtapos ng maikling buhay, ay ang puot at hatol ng Diyos sa impyerno. Yan ang reality, kapatid. Sana sineseryoso mo ito habang napapakinggan mo. Pero ang good news ay ito. May paraan para makatakas dito. No? May paraan habang buhay ka ngayon para mapanghawakan mo yung pangako ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ano? Na kahit tayo ay mamatay, kahit anong maranasan natin sa mundong ito, mayroong tayong tahanan sa langit. Iyan kung ikaw ay magtitiwala ngayon kay Kristo. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan, tatalikuran mo na ang makamundo mong pamumuhay at mabubuhay ka na ngayon para kay Kristo. Susuko mo lang yung buong sarili sa Kanya at kikilalanin mo Siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. May pag-asa ka pa, kapatid. Ano? Ang hamon ko sa iyo, nais mo bang maranasan na tumira sa tahanang langit na ito? O mananatili ka na sa mundong ito nang walang kasiguraduhan na ang ending mo ay impyerno at mapapahama ka ng walang. Sana ito yung time na gagawa ka na ng tamang desisyon. Napakarami na nating maling desisyon eh. This time, sana tama na. No? Sana ito yung time na sasampalataya na tayo ng totohanan kay Kristo.